Hi everyone! Yvonne here from Bits and Pieces Ginagmay ug Dinagko. So hayaan niyo ako sa episode na 'to kasama ang aking mga guest na bigyan kayo ng konting kasiyahan tsaka ngiti sa inyong mga labi. Alright, so hi everyone and hi, this is Yvonne. You know me as the person behind Bits and Pieces Ginagmay ug Dinagko. So, sobrang napakaswerte ko sa gabing ito kasi gabi kami nagre-record na netong episode na 'to and, this is pambungad talaga for my season 2 of Bits and Pieces with Ginagmay og Dinagko. So, you guys know me as the one holding the, Bits and Pieces podcast, but ako ay saling pusa lang for this episode kasi, I have this group of friends, alam nila butot butot kaluluwa ng mga taong 'to kung sino ang kanilang mga kaibigan. Ako lang yung saling pusa at buti na lang sinali talaga nila ako, ewan ko kung bakit. Pero I'm very honored and very lucky to have them. These people will be introducing themselves and also, sasabihin din nila kung anong podcast nila. So they are going to be my guest for tonight and of course we're going to discuss something that of course like every one of us will be looking forward to discuss in my podcast. So kumbaga sinasabi natin araw-araw, ba't parang may mga pinagdadaanan tayo, may mga mabibigat na bagay and here for this episode tinatry naming pasayahin kayo, hindi lang gamit ang mga mukha namin kasi alam namin 'pag nakikita niyo yung mga mukha namin lalo na sino ba naman diyan yung magvo-volunteer as a tribute? So, kung sino kung sino man, alam ko masisiyahan talaga kayo for this episode. So, pinapagaan lang namin kung ano man yung mga, araw-araw na mabibigat na pinagdadaanan ninyo. Kami din naman may mga mabibigat na bagay, mga katawan namin mabibigat na din. So, binabawas-bawasan namin ng kaunti. So, I'll start with, kung sino man yung pinakamalapit sa picture ko, to introduce herself. So, ikaw mauna talaga. The floor is yours, Joren. Tapos paikot tayo hanggang sa pinakabida na si Karen. Yeah. Hello, everyone. Pinakamabigat. Grabe. So, ako yung pinakamagaan. Oh, Yeah. yes. Ay! Yeah. Fat shamer. Hello, everyone. My name is Jorem, and isa ako sa mga host ng Friday Calls podcast. Ayan. Ako naman Anong gusto po, niyo sabihin ko? Ay, akala ko ako na agad. Excited ako. Ikaw lang. Sige. Ako naman po, I'm Janine. Ako po ay 2/4 ng Friday Calls podcast. Yes. Maayong adlaw sa imong tanan kini si DK Ay, wow. aka Boy Dako kay ako ang puso ay dako man kaayo. Oh, alam mo nag-practice to. Sinong nagturo sa'yo, Dek? Sino ba to? Nag-practice siya. Ginalingan ni DK. So, 'di ba, since tapos na si Jory mag-introduce, we'll have Umalis Karen. na siya. Umalis na din siya. So, Oo. ang alam ko babalik yung babaeng 'yun. Ayan na. Ayan na Yeah. siya. Naramdam na siya ulit. And while Sorry. we're having her there, ayan, habang kababalik lang niya. So, my name is Sorry. Karen. Yes, I'm 4/4 of Friday Calls podcast. Binuhat na. Bakit ang dami, no? 4/4 lang. Kasi baka may naririnig silang iba. Baka maging 5/4 tayo. Diba? Fraction na yun. Diba? Iba na 'yan. Totoo. And sana you can give me the floor to give you an introduction of what our podcast is. So, nandito kami kasi tinopak si Ate Von na mag-guest ng mga taong may sapak sa Magugulo. Grabe, magugulo, dinamay na kayo. Parang ikaw lang maliligalig. naman to, Karen. I love it. I love it here. Kahit sino talaga makasama namin. The attack on me, my personality, my soul, it will forever be there. I love it. Living in your heads rent-free. So, at dahil dyan, sana maging rent-free din ang Friday Calls podcast sa inyo. We're 4 cancel culture prone millennials Yes. na nag-uusap tungkol sa mga cancelable na kultura na nakalakhan natin bilang mga Pilipino. Hot takes yan, so cancel nyo na kami.
Yes. Come at us. We welcome you. Send us a Violence is DM. always Hindi, the mag-away answer. tayo. Yeah. Maraming yun. salamat po pala sa Bits and Pieces for guesting us. Yes! Thank you po. Thank you po. Salamat talaga sa inyo. Isang karangalan. No, mas karangalan sa akin talaga. Kaya ginalingan ko yung introduction kasi alam ko para ma-pressure talaga tong mga babaeng to tsaka si DK, sabi ko. Ay, bigyan ka namin ng medal ate, tsaka ng token Ah, of don't fear. appreciation. Pero yeah, actually guys, upon having our quick meet up talaga, I was very very much looking forward that we will be having this episode kasi nga yun na nga sinasabi ko for the month of September. I always base the podcast that I'll be having ng there's a theme for it monthly, and then I see it na for September. It's about something mabibigat talaga. We have mental health issues that are being discussed and Suicide Awareness Month. And sa akin naman talaga, like for a simple point, gusto ko lang naman kasama ng mga may topak na mga taong to na mapagaan namin ng konti kung ano man, kung sino man yung may pinagdadaanan. Alam namin this is something that is just siguro dadaan lang, but I hope you guys will be able to check it out kasi marami din kaming mga katuturan na pinagsasabi. Meron din namang walang katuturan pero pagtiyagaan nyo na lang din. But yeah, let's get this rolling. So ako, for Bits and Pieces, I'll do things in trifactor. So siguro gusto ko talaga tatlo lahat, like mga questions, everything else, and portions in it. So eto na, simula tayo. I want this something as like, alam ko, you guys are also watching Showtime. Tapos, you guys are also familiar about Miss Q&A. So, I have prepared 3, siguro matatawag nating controversial or something debatable na mga masasayang tanungan. So, sa akin naman, if you want this as a round table discussion, like kung sino yung mauna, kung may mag-volunteer for this one, okay lang naman. But if you want me to do it first, aayaw talaga ako. Hindi, joke lang. Hindi, kung sino yung mauuna sa inyo, kasi 3 lang naman siya, and alam ko, simpleng-simple lang yung mga tanong na to. Parang handang-handa na yung mga taong to. So, I'll go start with the first topic na pwede nating magbigayan tayo ng kung anong pwede nating isagot, or if you're in favor of this one, or kung ano yung point of view ninyo sa specific na topic na to. So, gusto kong simulan ng unang topic of that we are going to discuss. So, una, eto siya. Ikaw ba pag dalawa na lang ang ipin mo, anong mas bet mo, nakahiwalay or magkadikit? So, sabihin mo kung bakit. This is very controversial, Ate Bon. Oo, kailangan pag-isipan. Ang daming debate. Maka-cancel tayo dito. Hindi lang sa paaralan, kahit sa Senado umabot na to. Kaya kailangan na din natin makisali kung ano ba talaga yung point of view natin. Anong to? Sobrang controversial. Ang alam ko talaga, umabot ng ilang sessions dahil lang sa tanong na to. So, kung sinong mag-volunteer, okay lang talaga sa akin. Kasi ako nga sabi ko, ano yung pwedeng maisasagot nito? Pero nag-iisa pa din hanggang sa ngayon. So, sino unang mag-volunteer? Di ko alam. Ako na lang. Sige, ako na lang mauna. Ayan, go. Grabe, brave soul talaga tong si Janine. Feeling ko magkadikit na lang. Kasi kapag kunwari nasa taas, kadikit na lang. Parang okay, asarin niya na ako, rabbit, gano'n. Pero kapag magkalayo, dulot-dulo, mukha akong tanga, di ba? Parang, mas mukha akong tanga nun. So, lagay ng credit card. Card holder. Taguan ng phone kapag may hold-upan. Oo. Ayoko na. Unang talong pa, parang ayoko na. Apparently, $300 din. Kasha din yun sa bibig mo, $300. Yes. Oo. Ayan. Oy. Yung mga dollars na yan, Oo, nagkakasya yan. Oo. Nalulunok. Pwedeng lunukin. Wow. Ikaw na nagsabi niyan, Jorem, ha? Ako sunod.
Napaisip din ako. Sige, Dick. For me naman, against ako sa sinabi ni Jenny, akin magkahiwalay. Pero dapat yung isa nasa taas, yung isa nasa baba. Kasi para makakain pa din ako, di ba? At saka dapat nasa harap, hindi sa likod. Bakit hindi pa bagang yung pinili mo, girl? Ano ba ito? Na-imagine ko talaga yung picture sa utak ko. Grabe. Ako sunod. Ganon din ako kay DK. Diba? Isa sa taas, isa sa baba. Pero magkabilang side yung isa dito, tsaka dito. Para kapag gumuya ka, at least na siya, di ba? Perfect mo din. Sige, ikaw na, Karen. Ako na lang siguro. I'll go last. Sige, yun sa akin. Gusto ko magkatabi. Ayoko ng one seat apart. Kasi para sweet. Magkatabi sila. Okay. Para man lang kahit man lang sa ngipin mo na may love life ka. Oo. Alam mo yung pakiramdam na mag-isa. Hindi ko kasi nalun ako, diba? May hugot pala to. Totoo. Ako naman din. I would be on the side of Dick at kay Jorem. Gusto ko magkahiwalay sila kasi feeling ko, pag ako kakain, may tinga yun. So, kukunin ko yung tinga, kakainin ko ulit. Diba? Kasi mahirap kukuha ng sa kalapit. So, dapat hiwalay na lang, tapos kainin mo na lang ulit para mabutin. Ay, machine pinoprocess. Yung nakikita ko talagang images sa utak ko. Ang galing. Bakit po? So, yun naman sa atin, siguro it's something na medyo controversial talaga siya at aabot pa talaga ng Senado. Gawin natin sobrang mahaba yung discussion about this one kasi minsan talaga gusto natin may mga love life tayo, 'di ba, Karen? Gusto natin magkasama, gusto natin hindi nag-iisa. So gusto din natin magkahiwalay minsan, kagaya ni Jorem. Umiwalay na naman siya sa atin, pero babalik naman 'yun. Alam natin. So siguro I'll jump on to the next to the next topic that is we are going to share our opinion about this certain one. So, pangalawa na to siya. And I will jump in with this one right away. Kasi alam ko, excited na din kayo mag-share. So, laging sinasabi sa atin na hanggat puputi ang uwak. Ang tanong dyan, kailan ba talaga sa palagay mo puputi ang uwak? Kung alam mo may chance pa ba na puputi yung uwak? Juta. Siguro, include gluta in their diet. Ayun. Diba? Or, ito kasi nangyari sa akin to personally. Na-stress ako sa work, pumuti yung buhok ko. So maybe, put them in too much stress. I-pressure natin yung mga uwak. Oo, kasi available naman din si Bello. Pwede silang magpaputi. Exactly. Pwede rin sa dentist na yung mga teeth whitening treatment. Baka pwede sa kanila yung gano'n. Bakit naisip mo yun, Dick? Ang daming alam niyan. Vein yan eh. Yan pinaka-vein sa amin. Ako sagot ko dyan, pati ba naman po, problem na kami. Ganun problema. Kakain ko pa rin yan. Kailan puputi akong Juta. Grabe, ayun na talagang mga problema ni Janine. Ayun na niya. She's already enough of a problem, diba? Umayaw na. So, para sa akin, kailan ba puputi ang uwak? Siguro kapag, pag minahal na niya ako. Uy, go. What's with you today? Bakit lagi siyang humuhugot ngayong araw na to? Napansin ko yan. May mga... Diba? The first question pa lang. Red day niya siguro. The hormones are up. Red day. Wala, tapos na ako mag-Japan. Na-reject na naman siya ng K-pop idol niya. Kailangan mo ng kayakap dyan, Karen. Si Jamal. 4 na yung unan ko. Oo, 4. Ako naman. Asa na ba tayo? Sa pangalawa, Jorm.
Yung uwak. Kailan puputi ang uwak? Kailan lumalabas yung mga uwak? Lumalabas ba sila ng araw? Ay kapag Mercury any time of the day, no? Any time of the day. So, feeling ko pumuti sila kapag natuto sila na gabi lang lumabas. Gago. At sunscreen. Dapat may magturo sa kanila ng sunscreen. Oo. Iitigil din sila kasi naprotektahan sila ng sun. Alam mo, actually, hindi ko din alam kasi hanggang ngayon, may timpa din naman ako, diba? Kahit anong gawin ko. So, bakit pati yung uwak, kailangan natin Oo. Ano yan? Pagiging racist yan. That's a very racist question. Let them be. Let them be. Black Lives Matter. Maka-cancel pa tayo nito pag sasabihin natin kung ano pa. Pero, huwag naman sanang i-cancel. Grabe, lang naman, no. Uy, huwag natin idamay si Ate Boy. Yung mga listener ng Friday Calls, log out na kayo. Oo. Huwag na i-cancel to. Lipat kayo dun sa amin. Agad, no? Sa akin naman. Lipat sa amin. Sa tingin ko, wala nang chance. Kasi uwak na sila. Grabe. Parang nasaktan si Karen. Sabi ni Karen. Oo, ate. Kasi yung isa colorist, ikaw advocate ka na. Tingin ko nga talaga. Kasi hindi na mababali yung nature Kasi yun na sila maitim na yung uwak, pero hindi ibig sabihin maitim yung budhi nila. So, totoo yan. Totoo po yan. Diba? Diba? Si Karen, maitim ang kilikili, pero mabait naman siya. Oo, may mga ganong grabe ka, Diki. Grabe! We was there. TMI. Talagang mga oh my God. Kailalimang mamaya ka sa akin. Off-air yan. Off-air. Let's take this offline. I love you. Magkaka-offline discussion talaga after ito. Pero sa akin naman talaga, siguro wag na natin problemahin si Uwak. May buhay naman din siya. Tama naman si Janine. Totoo po yan. That's true. Ang mahal na ng bigas, iisipin nyo pa yan. Oo nga. Diyos ko tayo, China. I-respeto natin. Hindi mo kakayanin. Hindi ko makakayanin. My friend, China. Winawater gun na tayo. Grabe. Itong si Uwak talaga nagdadala sa atin ngayon. Pag mamaya talaga makakita na talaga ng puti na uwak. Wala na. Sabihin ko talaga sa inyo. Pipicture natin. Pero malabo talaga mangyari Tapos, na natin isipin si Uwak. Punta na tayo sa next. Oo. So, wala siya. Ito na yung pangatlo, since tatlo lang naman yung pwede kong iba to kasi, di ba, trifactor, hindi naman pwedeng apat yun, magiging fourth factor na yun, tsaka magiging fear factor na agad tayo nito. So, ito na yung factor. X-factor. So, medyo din to, medyo may mga napupukaw na mga nag-aalab na puso ng etong last topic na to. So, eto yun siya, yung linyang ito. Paano ka mag-grow kung ayaw mo magpadilig? Pwede mag-pass? Well. I love this question. Walang pass talaga dito kasi wala kang button to pass, Jory. Call a friend, please. Sinong friend? Wait, Jerem, sinong friend ang tatawagan mo? He was there. Ayan. He was there. Yung magdidilig. Oh my God. Nasty. Ala, ikaw talaga Yari ka sa akin offline. Ayahin natin to. Hindi na tayo papayag ng offline kasi ikaw na Jory. Online na to. Ngayon, gusto mag-away. Instigator ka ng away, Oo. Yun, ako Ano to na online sabong to sa una daw si Ate Bon. Ayaw mo magpadilig. Ikaw na mauna. Sa akin, hindi ka talaga mag-grow kung pagdidilig lang. Pwede kasi dapat i-araro ka pa.
ano ka pa, dapat kamayin pa lahat ng mga pag-ibig. Mga to. Hindi, kasi isipin nyo, kapag ikaw yung halaman, di ka talaga mag-grow kung puro dilig lang. Pwedeng, ayun, nag-ano na yung microphone ko. Ayaw na niya. Pwedeng kamayin yung lupa kasi nagtatanong ka eh. So, dapat pwedeng kamayin, araruhin. Yun talaga yung kompleto para mag-grow yung halaman. Diba? Ay, ako Hindi pwedeng pagdidilig lang. Kulang yan. Diba, Dick? Si Dick agad. Hindi, ako I'll go against your point, Ate Von. Parang kay Janine. Kasi ako, naniniwala ako sa self-reliance. Alam mo yun, you can grow without anyone else. Gamit lang ang sarili mong mga kamay. Using your own fingers. Your own hands, your own fingers are enough. Si Joram nag-iisip na kung magko-call a friend. Ako, iko-contradict ko kayong lahat. Iko-contradict ko kayong lahat. Paano ba kasi mag-grow kung wala namang magdidilig, di ba? Hirap naman dito. Walang gardener. I'm so sorry. So wala, mamamatay na lang yung halaman at magsasara na ang garden. Nakalawang na ba yung garden? Naku ate, hindi lang kalawang. Wala na. Umimpis na, magsasara na siya. Lock, tapon, susi. Wala na. The garden, it's gone. The flower, unflowered. Ano pa ba pinag-uusapan natin dito? Halaman pa rin naman tayo. Halaman pa din. Okay. Sorry kasi asyendera ako, so garden. Okay. Ano kasi siya? Privileged kasi siya. Ako na muna i-last na natin si Andrea para ikaw lang mag-pigilig. Sige. Sa akin, may mga halaman naman na bubuhay kahit di nadidiligan. Mga succulents, yung mga cactus. Namamatay nga yung succulents kapag di mo alam kung paano diligan eh. Oo. Pag nasobra ng dilig. Pag nasobra ng dilig, nalulunod. Lunok lang kasi ng lunok yung bukake. Uy, close tab. Wrong window. Garden to. Halaman. Hinasti ba my husband? Hinasti. Pinamisan ako sandali. Parang pinagsisihan yung sinabi niya, no? Nahiya siya. Nahiya siya sa kagagahan. Ate Bon, sige. Sige, Joram naman. Kasi umabot ako, na tayo sa mga... Hindi po ako nagtatanim. Wala akong great thumb. Lahat ng... halaman talaga to. Lahat ng halahawakan yung halaman na mamatay. So, hindi po ako marunong. So, kailangan... Joram, okay lang naman sa amin. Ano naman kami, we're very open-minded. Ano naman to siya? Open space. Safe space. Kung gusto mo din mag-invest, ano lang siya, open talaga. Dapat open-minded dapat yung mga tao sa atin. Wag lang open legs sa atin, no? Pwede naman, kasi alam mo, Karen, pag ikaw talaga nagbungkal ng lupa, dapat naka-alak. That is true. Oo. Kaso sa akin, kulang yung pagbubungkal ng lupa. Minsan nalilimutan kasi magdilig. Puro bungkal lang. Get nyo? Baka kasi sobra ng grass. Kailangan pang mag-cut ng grass. Hindi, ano siya eh. Anong tawag dito? Well-maintained. Well-maintained. Well-oiled. Wow. So, nawawala na ng water. Well-fertilized. Oo. Hydrated. Oo, kasi madali talaga akong makalit. Oh my God, may nagpapawisan din ako. Yung husband ko, napakagaling niya magtanim. Dami na. Ayun naman. Oo. May mga sweet corn kami. Tapos ako, hindi naman talaga ako parang, nagwi-wish lang ako minsan na, sana mamatay na tong plant na to. Yung mga ganyan ba? Kasi gusto ko magbungkal na siya. Magtanim ulit. Kasi, niya pa noon. Hindi lang pala talaga pagdidilig. Ang kailangan, dapat,
kinakamay mo siya minsan. Tapos minsan din, ano ka pa, inaararo mo talaga yung lupa. Tulad kami ni Karen, may mga may mga lupain, di ba? Pero minsan po, di ba, pag binubungkal niyo yung lupa, kailangan pa circular yung motion. Pwede naman. Diba? Doctor Strange, what is that? Ganun pa? May kailangan mo circular? Counter o clockwise? Depende na sa'yo yun. Pwede naman. Kahit dapat dapat nababagay talaga sa plant kung anong niya, need na. Hindi ko din alam naman kasi katulad kami ni Zorem, hindi din naman ako green thumb. Sa pagkakaalam ko, wala talagang nabubuhay na plant sa akin. Minsan, kahit succulent, namamatay talaga sa akin. Kahit wala naman ako ginagawa. Hinihiling mo kasi. Dahil, motherfucker. May dasal. May dasal pala. Sa akin pala talaga yung kamalian. Pero totoo, talagang maingat ka dapat talaga sa plant. Hindi lang pagdidilig yung needed mo para mabuhay talaga siya. Tapos para din naman yung hindi lang yung grow na sinasabi natin na mag-grow talaga siya lalaki. Tapos parang din, mag-grow siya na pwede siyang makapagbigay din ng iba pang mga importanteng bagay. Since nag-grow naman na siya, pwede niyang ma-share. So, ganun yung pag-iisip ko when it comes to this one. Hindi lang talaga siya pagdidilig ang kinakailangan. So, I think I'm ready to move on. I'm ready to move on with the next one. Siguro ito, talaga. It took time for me to realize kung ano yung parang right off the bat may isip ko na sobrang nakakatawa kasi feeling ko talaga hindi naman ako clown eh. Tapos parang sabi ko, ano yung sobrang nakakatawa? Tapos sinasabi ko naman sa inyo talagang makapal yung mukha ko, 'di ba? So sabi ko hindi naman ako masyadong nahihiya kasi makapal yung mukha ko. So nag-usap pa kami nito hanggang siguro before natulog yung husband ko. Nag-uusap kami about it. Sabi ko, ano kayang maiisip natin about like siguro an embarrassing experience or funny experience na talagang ayaw mo na siyang balikan or talagang nakakatawa talaga siya. So kaya ayokong mauna na mag-share. Kasi iniisip ko pa talaga siya if talagang nakakatawa or embarrassing experience ba to. Pero siguro papasok naman yung naisip kong pwedeng i-share for this episode. So siguro sino yung mauna kung anong nangyari. Detail lang naman. Tapos gusto nyo, yung sa realization nyo ba na gusto nyo kainin ng lupa after that or gusto nyo ayaw nyo lang magpakita ng mukha nyo. Gusto ko yung mga ganong realization na parang wala na, parang nag-give up na. Okay. Okay po. Pack up na tayo, guys. Okay. Thank you po. Kumain na ng lupa. Leave. Asan yung leave button dito? Leave button. Sign up for free yung nandito eh. Sinong mauna? Yung mauna na ako. Ayan. Ikaw na, Karen. Kasi embarrassing yung life ko everyday. Embarrassing naman yung life ko everyday. So, like... What did you choose? I mean, I had a checklist from me this morning. Pero ito recent. Kasi wala akong maisip sa dinami-dami niya. Ito na lang, na pinaka recent siya, lang siya, last 2 months. Meron din last week. Lahat to kwentong boost. Okay, kwentong boost. Kwentong boost. Oo. Kasi nagbabasa ko everyday going from house towards work. Ngayon, si ante nyo, just because I think may something sa weather. Ngayon, super antok ako kahit na meron akong 5 hours of sleep. Max na po yun kasi insomniac ako. So, si ate, buti na lang yung office ko, tapat lang ng bus station. So, doon ako bumababa. Hala, nakailang minuto na tulog pa rin si bakla. Tinapik na ako ng driver. Sabi niya, Madam, last one, this you wear. I'm Dreamland, brother. Nakakahiya siya kasi sila yung
yung driver, kung sino yung, may ruta kasi sila. So, tsaka by bus number kasi dito. So, siya lang din. So, everyday, nasasakyan ko siya. So, alam niyang ikaw yun. Oo. Hindi ka niya makakalimutan. Hindi ka niya makakalimutan. Malay mo siya na pala. Isang araw. Yung magdidilig sa garden niya. May nakunod ka, gago ka. Just number. Nakunod ka, din. Ayan na, nakunod na. Ayan, Nakunod. Kung naririnig. Ay, walang good. Tapos yung isa naman. Tapos yung isa, bus din, no? Ibang ruta naman to. Papunta kami ng event. Tapos, hindi ko na-realize. Walang load yung yung bus card ko. Si ate mo, nag-1, 2, 3. Ayan. Kunwari tulog. Chuchu! Parang gawain mo na ba niya doon pa? Expose dito. Hindi ko expose na victory liner. Nasakyan natin. Hindi, nasa ulog papuntang daan. Sa ulog. Nasakyan natin. Pero yun, kasi dito, may huli kapag yung bus card mo, hindi mo niloadan. Tapos, may nag-checking, makikita nila yon kung anong history ng load mo, kung nag-tap in, tap out ka ba. Ngayon, buti na lang walang checking. Dasal ako nun kasi 3 stops pa before nung event place. Kailan to? June. First day nung June Hoshi event namin. Tapos sabi yung barkada, huwag ka nang magpa-load, malilate na tayo. Halika na. Hindi pa pwedeng i-share ng friend yan? Twice ang Hindi. Kailangan kong maglo-load lang ako sa charging station. Charging station or may option dun sa online ng nung RTA, which is yung parang nila dito sa transportation. Parang LTO nila. Ganon. Yun yung akin. So, bus diaries, more to come. Feeling ko talaga, yun yung eto na yung lugar kung saan makikita talaga ni Karen ang the one. Laging may Ate, wag naman. Nga po eh. Bakit? Ate, Diyos ko, nakabus siya, di wala siyang pera, ate. Nakaloka ka. Alam mo, gusto ko naman nang naka-Porsche Macan yung ko. Naka-Porsche Macan yung down to earth. Grabe. Down to earth. Gusto ko na may Porsche Macan or G-Wagon. Okay na sa akin. Ay, doon ka sa Dubai Mall. Doon ka tumambay sa labas ng Lululemon. Oo, tama. Sa labas ng Lululemon. Oo. Hintay mo doon si Jamal. Ako na nga next. Ako na lang mag-next. Ako, ang hirap nitong tanong na to kasi walang hiya din ako. Parang si Ate Bon din ako. Wala din ako hiya. Yung tipong kapag nadapa ako sa stage, tawa kayo. Ako yung ganun. Hindi ako mahihiya talaga. Pero feeling ko yung kung iisip ako ng embarrassing. Kasi malabo po ang mata. Malabo ang mata ko. Edi, I'm also bad with names. So kapag kunwari nasa bagong lugar ganun, tas napakilala ka lang or something, hindi kita matatandaan dahil I'm really bad with names. Tsaka hindi din ako matandaan ng muka. It will take me 2-3 meetups again. Parang, ano ulit pangalan niya? So, pangalan mo, Karen. Hindi kita tatawagin Karen. Parang, uy, friend. Actually, this is the start of our friendship. Totoo. Ano ang tawag niya sa akin for 6 months? Uy, friend, gano'n. Si Beshi. Gano'n. Kasi hindi talaga matanda. Ayun lang. Naalala ko. Ang sunod. Sige, go. Ako first time kong nag-travel outside the Philippines. Yung nagkita kami na Janine. Kinita ko sila sa Vietnam. Tapos tatawid kami ng Cambodia. So ito talaga ever since kapag sorry. So, immigration. Pila kami, immigration. Tapos, sinigawan ako sinabi nun nung IO, kasi sa atin, di ba, unang ito-thumb, yung, biometrics, parang biometrics. Una yung thumb. Sa kanila kasi, yung fingers, yung 4 fingers. Hindi ko na rin sinabi ni Kuya na 4 fingers. Ganun.
nakasamba din ako. Bigyan niya ako sinigawan. Sinigawan niya ako, God! Oh, shit! Tapos tinawanan niya pa. Tapos natawa ako. Natawa ako sa kanya. Siya bungisis eh. Tawa ako ng tao. Tapos sa kanya, parang nag-Cambodian siya, nagkamay siya. Tapos na parang tinatawanan ko ata siya. Ganun, nagalit si kuya. Tapos isa pa ulit. Akala ko hindi ako makakatawid nun. Akala ko may iwan ako. May stuck siya doon sa border. Oo. May pabulong-bulong pa si kuya. Meron! Si Janine. Kaming dalawa. Nauna siya sa akin. Narinig ko yun. Narinig ko yun si Park. Oo. Gumano siya sa akin. Sorry. Yun yung nakakatawa pag sila sanay talaga. Sila sanay ng gano'n yung gano'n yung reaction. Sa atin kasi gano'n yung reaction sa kanila kasi. Takot na sila. Ito yung nagalit. Ako pa naman talaga bingi ako. Kaya hindi ko talaga alam pag diba? Ganyan din ako eh. Bingi talaga ako minsan. Tapos minsan yung asawa ko din bingi din. Sabi ko, ano daw? Ate Bon, na-try nyo bang i-consider na mag-hearing aid na? Ganon? WD pala. Sabi ka, Diki. Talaga, personally, pumunta na ako ng clinic. Kasi bingi talaga ako. Itong tinga ko na to. Ilang beses na talaga may tumawag sa akin na hindi ko talaga narinig. Tapos malabo pa yung mata ko. So sabi ko, ano na lang, kahit ano na lang, pang ano nakikita. Kapakapa na lang. Oo, kapakapa sa atin. Pag lumabas ng bahay. Kasi ako na, parang parang ang tagal ko na siya hindi nakita. Tapos akala ko siya yung nakasalubong ko sa sa daan. Naghag pa talaga ako, sabi ko, hindi pala siya. Ito talaga yung yung problema ko, yung mata ko talaga. Tapos sabi ko, migi talaga ako minsan. Ang sabi naman ng ear doctor sa akin, magpapa-hearing test daw siya sa akin kasi nga baka daw needed ko nga ng hearing aid or baka mahina talaga pandinig ng isang tenga ko. So yun yung experience ko na na may mga katangahan kagaya ng sinabi ni Joram. Pero mag-share na din ako ng experience ko na talagang masasabi ko talaga na ayaw ko na nga mag-travel kasi same kami ni Joram, nag-travel kami ng group of friends ko, 3 kami. Tapos within lang naman Philippines, sa Davao kami. Tapos free naman yung ticket na yon kasi pumunta kaming Maynila tapos sobrang delay. Nagbigay si Bupak ng So, yung isang friend ko, sabi ko, sabay na tayo kasi 4 kami. Sabi niya, ay hindi, kikitain ko yung jowa ko. Sabi ko, sige, magpadilig ka lang, yung mga ganong bagay. So, sabi ng imig officer. So, diba, sabi ko, sige, pumunta ka na nga kasi open-minded tayo eh. Tapos, ayun, sabi niya, sige, tayong 3 magda-Davao na lang. So, that time, sabi ng isang friend ko na, hahanap na lang tayo ng hotel kasi wala nga kaming plano. Wala talaga kasi magta-travel, wala dapat plano. Sabi ko, walang itinerary dapat, parang diretsahan na. Tapos yun, nung kinagabihan, dumating kami around siguro mga 4 p.m. Tapos, ng Friday yon. Tapos, ng kinagabihan, toothbrush na and everything kasi matutulog. Sabi ng friend ko, hala, ba tayo gumana ng sink? Sabi ko, hala, pangit pala ng hotel na to. Yung mga ganun ko, pangit pala. Sige, hanap na lang tayo kaya ng iba. Tapos sabi ng friend ko, hindi, dapat sabihan natin yung front desk nila. Tapos magre-report tayo. So sabi ko, sige, ikaw na lang mag-report. So tumawag siya sa telephone. Sabi niya sa front desk nga, ma'am, can we ask for a service naman daw na magpunta sa room to check it out? Tapos sabi ng ma'am, okay lang po ba sa umaga na kasi mag-out na siya mga around 5. Sabi ko, sige, okay lang. Sabi ng friend ko kasi siya yung tumawag. Tapos kinabukasan, nag-toothbrush pa rin kami. Hindi pa rin siya stock up. Parang stock up siya. So sabi ko, hala, may mali talaga. Sabi ng friend ko, ikaw na nga ikaw na tumawag kasi
i-Englishin mo na lang sila tapos para takutin mo yung mga ganong pera. So, ako na tumawag. Sabi ko, hello sir, we've been calling about this. This is very annoying because we paid for yung mga ganong, mga ka-OA-han ng mga customer service. Sabi ko, we paid for this one. Tapos sabi, ay ma'am, sorry talaga. We're supposed to be sending someone to help you out with that. So sabi ko, yes sir, because it should be fixed kasi nagbabayad kami. May mga ganong sinasabi pa ako, diba? Kasi diba sabi nila, dapat tarayan na kasi sinabihan na kahapon. Sus ako, pumunta na ako kasi may order kami ng pagkain. Pumunta na ako na nag-toothbrush after kumain. Pagka ganun ko, hindi pala tinanggal ng friend ko yung sa lababo, yung may hihilain para lumabas yung tubig. Tapos, grabe, sabi ko, oh my God, ano to? Parang nakakaya to. Sabi ko, ano na to? Sabi ko, ayan. Sa araw na yun, ikaw ko, pa yung galit ha. Bahay, dito na lang tayo. Kaya hindi talaga kami lumabas. Wala sinungitan niya pa. We are paying for English pa niya. may mga pa English pa. Ano? Sabi ko sa friend ko, ikaw talaga, tanga ka talaga. Tapos ako pa yung pinagawa. Grabe. Sabi niya, oo nga, tanga naman talaga. Sabi niya, katangahan naman talaga. Hindi ko din talaga napansin. So yun yung pinaka-experience ko talaga na sabi ko, ayoko na mga ganong bagay talaga na parang nakakahiya. Tapos nakakatawa naman siya na experience kasi katangahan lang talaga kasi hindi ko as in, kulang na lang pag ganun. Sabi ko, oh my God, tumawag talaga ako sa asawa ko nung time. Sabi ko, naku, ayoko nung lumabas ng bahay. Hindi na nag-check out. Gusto ko na mag-check out. At nakaganon ka na. Oo, may buong araw pa kami sa hotel na yon. So, ang ginawa namin, puro pa-deliver kami ng pagkain talaga. Sabi namin, paala na lang po, palagay na lang po sa front desk. Talagang nagbibigay na lang sa pinto. Tapos hindi na kami lumalabas. Ma'am, andyan na yung pagkain yun. Sabi ko, wala na tayo, hindi na tayo lalabas, wala na tayong makakita. Lalim na lang ng pinto, tinadaan yung pagkain. Oo, nung umuwi talaga kami, sabi ko pa, magbibigay kami ng 5 stars sa inyo na rating. So, diba, binawi ko. Kasi sobrang nakakahiya. So, yun din yung experience ko na talagang napaisip ako. Sabi ko, oo nga, sobrang katangahan. Tapos, parang naman siya, it's something to share to everyone na wag masyadong katipunera lagi. Yeah. Totoo. Si DK ba? Tapos na si DK mag-share? Parang hindi pa. Hindi pa kasi. Ang hirap nung tanong talaga kasi hindi ko alam. Wala talaga akong maisip. So, wala talaga Ate Bon eh. Talaga? Doon sa ilang taon nating magkakasama, hindi ka nasiyahan sa amin? Hindi ka nahiya? Nahiya ka para sa atin kasi. Hindi? Oo. Siguro yung lang. May isa ako sa isang play sa theater. Pero hindi siya nakakahiya kasi hindi naman alam ng mga tao na nagkamali ka eh. Pero share ko na lang din. So, yung scene is naglalaba ako tapos may mga matandang nagdidiskusyon dito. So, pero kasali ako sa diskusyon maya-maya. Pero sila muna yung magdidiskusyon. So, si Bakla, sabi ko, matagal pa naman yung line ko. Maglalaba muna talaga. Nakikinig lang ako. Tapos, maya-maya, sabi nung isa kong kasama, ikaw, Bakla, anong masasabi mo? Kasi pala parang 1 minuto na akong magaling lang. Naglaban na talaga. Kung may pang ganun. Nakataas po yung paa niya. Magkukumari lang, Mare! Basta ganun pa ng kolorok. May ganyan din ako experience. Parang ma-share ko din. Bulong-bula na yung perla doon. Kanino ba to? Tapos ganun ka din. Gigil siya. Oo, may mga pag-ganun pa si Dicky. Oo, tama po. Ikaw, ano masabi mo? Nakakatawa siya, Dicky. Kala mo lang. Ayun lang. May parang similar experience din ako niyan. Di ba, nagkaugkatan na. Kasi parang feeling ko, hindi pala, I have a friend na sabi naman niya sa akin na she's okay to say what her preference is. So parang at that point, nagpang-abot kami sa locker namin. Tapos
you know what, I have to tell you something. Sabi ko, okay naman ito. Sabi ko, ano kayong sasabihin ng babaeng to? Kasi para sa akin, I would fall in love with a person, not the gender itself. Parang I will always fall in love with the person. Yung mga ganong bagay. Sabi ko, patay na to. Baka magsasabi to sa akin na may gusto siya sa akin. Yun na yung naisip ko talaga. Tapos ako lang yung nahiya kasi hindi naman talaga ako yung gusto niya. Sabi ko, ay, okay. GGSS pala siya. GG era lang pala siya. Pero, GG era. Bagay ba na parang sobrang invested ka na ako to. Pinangunahan mo kasi. Ayun ang main character syndrome. Oo, main character. Sa sariling bangko. Korea novela pa yung ano niya. Oo. Pa Korea novela. Juma! Omo na! May Korean hang-ups pala kayo May mga ano pa kayo. Oo, yung mga ganyang bagay. May mga katangahan tayo. Pero, at the end of the day naman for me, yung mga ganyang experience natin, yun yung mga moments na nagpapasaya talaga sa atin, no, pag naiisip natin. Tapos parang, if there's such a point in life na parang sobrang nadidepress, nadadown ka, or talagang dami ng mga problemang pumapasok, yung mga experience na yun, pag minsan nga, pag nasi-CR tayo, pag naiisip natin talagang, natawa ka na lang. Nagpapasaya talaga siya sa atin. Especially pag ako, naisip ko yung story ni Jorim, talagang maninigas na. Nasigawan ka din ba ng 4 fingers? 4 fingers. Yan yung mag-e-echo sa akin pag nagsisiyar ako. So, yung mga experience na yun, kahit ano siya, kahit sobrang liit lang niyang parte ng buong na-experience natin. Kasi sa buhay, may halo-halo naman. We have the same share of experience naman when it comes to kung ano yung mga sufferings natin, may mga iba't ibang pinagdadaanan tayo, pero at the end of the day, kung mga ganyang bagay talaga naiisip natin, it would help us to really understand, may kasiyahan din pala ang buhay, wag lang puro serious, wag lang puro pagtatanim, pagdidilig, so yun talaga yung mapapaisip. Ganun kadali. Oo nga, sana naman. Pero I for me naman personally, mga ganyang bagay nakakatulong talaga. So sa akin naman, that's my take naman when it comes to that. Kasi medyo sometimes the world becomes very dark na and very harsh. Tapos hindi na masyadong pinag-uusapan yung mga experience na nakakatawa, yung mga experience na nakapagpapasaya ng tao, and then hindi nila alam that with that very siguro simple thing na na-share natin, may mga nakikinig pala na pwedeng makarelate. So, pwedeng makapagpasaya din ng buhay ng iba. So, yun naman yung purpose natin sa episode na to. So, I guess we are very much ready to move on with the fast talk or fast point of discussion. So, you guys are very ready. Oo. Mama na yung gano'n lang ganyan. Lahat na sagot mo. Tita Bon. Tita Mary? Mama Mary. I-edit ko pa tong ulo ko. Pero yun na nga. Ano naman siya? It's just answerable by yes or no or mga tatlong bagay. Parang madalian lang talaga. Hindi na to magdedebate kasi parang ayoko naman ng debate na mga ganyan. Sa ulo. So, ano lang to? Magaan lang to na bagay. So, ako lang yung magtatanong, pero gusto niyo ba magsasagot din ako? Sige po. Ikaw. Oo. Kasi parang rapid baka ako lang din yung unang sasagot, ako tatanong, ako din magsasagot. Oo, siya din, di ba? Or tayo na lang yung magtatanong kay Akdebon. Oo, sige, ako na lang magtatanong. Tapos lahat ng tanong, dapat maunang mag-answer si Jorim kasi sobrang ni Jorim ngayon high energy ni Jorim. Hindi, joke lang. So, hindi ko din po alam. Feeling ko kasi nag siya kanina. Ng lupa. Na-joke. Nagbungkal. Nagbungkal siya ng lupa siguro kanina. Ang galing. Sige. We're good with this one. So, let's go. Fast talk lang naman tayo na saglit. So, prefer nyo ba lights on or lights off? Nakala ko ba yes or no? Sagot dito. Yes. Hindi, sabi yes ko, pwede yes or no.
pwedeng yes or no, or pwedeng isang bagay, tatlong bagay, or no po. Okay. No. Yes. Yes. Sinong sunod-sunod? Ganun lang. Jorem DK, Karen J9, tapos si Ate Von. Okay. Sige. Game. Okay. Lights. Gusto niyo ba lights on or lights off? Go. Off. On. Dim light pwede. Eto. Next na nga daw, next. Oo, wala na yun. Oo. Tapos next. Pag nasa isang island, anong tatlong bagay ang gusto nyong dalhin? If you're stuck in an island, tatlong bagay na gusto nyong dalhin. Knife, matches, tsaka blanket. Ginawin. Friend. Akin machete, si Janine, si Polo. Oh no, ayun na si Karen, maglilib na to. Nababastos ako sa mga ganyan. May toes, may knees, my shoulder, my head. Diba? Sige, ang dadalhin ko, packet wifi, tapos yung buong angkan namin, at saka isang ninakaw na boat. That's it. Thank you. Tapos yate pa yun. Millennial, may wifi, pero wala siyang cellphone. Kasi yung mga kamag-anak ko, they can provide for me. Itong babae. Ako, parehas din kay DK. My dog, my husband, and my Starbucks tumbler. Mamamatay nang wala siyang kape. Pretend mo na lang seawater. Seawater. Buko, friend daw. Buko. Importante. Yun. Alam kung ano sa akin, parang limited yung choices ko. Yung baby ko, tapos, di ba tatlo? Malaking itak, baby ko, tapos, ano pa ba? Pagkain. Iiwan yung asawa niya. Wala talaga ka. Dapat wala siya. Iwan sa pansitan yung asawa niya. Dapat, kasi mabigat siya. Hindi talaga, malaki yung asawa ko kaya hindi ko kaya. So sabi ko, anak si baby. Lulubog ang bangka. Eto na yung panghuli. Right off the bat ulit. So, anong character, whatever character in a movie or in a series na napanood nyo, na gusto nyong kayo, yun, at bakit? Siguro isang tingin na, Miss Universe na ba to? Biglang naging Miss Universe. Wala akong naisip. Ako nga, nag-isip pa ako. Bakit ko pa tinanong tong question na to? Yung drama na pinapanood mo. Yung pinapanood. True Beauty. Ikaw yun. Close to heart. Friend, hindi dun dahil sa love triangle dahil dun sa ugly duckling siya na nag-transform. Pero hindi pa rin ako nag-transform. Ugly duckling pa din. Ugly. Damn. 3 seasons of so ugly. Diba? Pero hindi, wait lang. Ang gusto ko talaga yung Divergent. O kaya Hunger Games. Si Katniss. Ganun. Diba tatlo na yung picture? Gusto ko yung yung may patayan. Si Kathleen Everdeen yan. Si Kathleen Everdeen. Magtitira siya ng bowling ngayon, 4 finger siya. Tapos yung Capitol. Yung Capitol. Quezon City, si Joy Belmonte. Ang loko! Ate Joy. May ate talaga ako na Joy yung pangalan, kaya huwag kayong ganyan. Ay, sorry. Karen po yun. Shout out, I love her so much. I love her, di mo pa nga nakikilala. Uy, bago pa siya maging mayor, nag-counselor namin siya sa district namin. Anyway. Yung pamilya niya ng Belmonte.
binibigyan ng notebook yung school nila, Karen. Oo, ilang beses ako na notebookan ni Sonny Oo. DK, ano na? Sa'yo na. DK. Ako, si Naruto na lang. Gusto ko maging si Naruto. Bakit si Naruto? Bakit si Naruto? Para ninja. Napakababaw naman ito. Napakababaw naman ito. Kaya ako magkagibunshin technique, dami na siyang friends. Hihilatan na lang. Dami na siyang friends. Sa katamad niya pala, para yung kagibunshin na lang yung mga Okay. Grabe. Madaming power si Naruto Pwede din, napakabilis din niyang tumakbo. So yun. Yung Rasen Shuriken po para dyan sa mga kapitbahay na naiinis ako. Rasen Shuriken. Shout out to Rackley. Si Rackley. Nagtatay jutsu yun. Lalong mapapanyot. Oh my God. TMI. Karen. Siguro for me, it's the Twilight series. Tapos, para maranasan ko naman pag-agawan. Si Edward. Oo, si Edward. Edward Peterson. Yung mga tropa ko na parang. Oo, si Edward. Ay, hindi, si Edward yung nabagyo. Kaya natin 50 Shades of Grey itong gusto talaga ng babaeng to. Hindi kasi ganda Ate Bon, para naman maranasan ko na pinag-aagawan ako ng isang twink at isang borta. So, di ba, kung hindi man nila ako masasandwich sa kama, pag-agawan na lang nila. Lord. I love her talaga. Pag kung anime naman, Ranma 1/2. O para may option ako kung hindi lalaki, babae. Diba? Oo. Alam niyo ba yung Ranma 1/2 naging babae siya, naging lalaki. Oo. Ganda ng na yan anime. Ranma 1. Mga OG na anime. Ako kung movie, ganayin ko na lang yung favorite movie ko, sobrang random, yung So Close. Ewan ko kung alam niyo yun. Basta yung magkapatid sila, tas yung ate niya, spy, yung Chinese na yung spy. It's so you. Ako yung ate, yung angel. Kasi spy siya, tas lagi niya lang binabaril sa leg. Pwede sa'yo, my wife is a gangster. Ako yung gangster, ako yung yakuza. Ikaw yung mafia. Ayan sa akin. Ay, ang galing. Wala. Ako din yung pang-last pero wala talaga naisip. Marimar. Jessica. Pwede. Maria Jose po. Hindi. Mariela del Barrio. Because telenovelas are hell. Pwede. Sa akin kasi, talagang nakaka-relate ako lagi is yung comedy. Kasi hindi nga ako marunong mag-comedy. Yung comedy talaga na movies, yung parang sobrang nasisihan ako. Yung comedy na dark pa. Yung device ganda po. Private Benjamin. Hoy, ano yan? Baka masuspend ako niyan. Wag na. Tanging ina. Ay. Umabot na tayo sa mga 1980s na ba? Oo. Redford White po. May isang comedian talaga ako, stand-up comedian na sobrang idol, na parang, paano ko ba siya ma-describe na hindi ako makakancel? Huwag ko na lang siyang i-describe. Basta comedian siya. Tapos, parang nung nagbubuntis ako, siya yung laging pinapanood ko. Tapos, kada panood ko sa kanya, sabi ng mga staffs ko na, huwag ko daw panuorin kasi baka maging kamukha yung anak ko. Pero, parang talagang nakakatawa talaga siya. Pangalan niya is Leslie Jones. Siya yung nagre-react ng Game of Thrones kasi gusto niyang masama sa Game of Thrones saka sa House of the Dragon. Okay. So, parang gusto niya talaga magre-react. Tapos yung boses niya, mukha niya, nakakatawa talaga lahat. Kaya pwede niyo siyang i-research. Nag-plug talaga. Nasa din siya, nasa ano nga ba yung show nila? Basta nasa Ghostbusters. Leslie Jones.
Pero ano siya, madami siyang stand-up comedy na shows. Tapos parang sobrang hysterical niya pag siya yung nanood ng Game of Thrones tsaka House of the Dragon. Sa parang ako lang, kasi kung minsan pag ako nanood talaga ng yung unang episode talaga ng House of the Dragons, umiyak din ako. Tapos parang siya umiyak din. Hindi ko din alam kung ano yung reason, pero napaiyak ako. Tapos yung sa Game of Thrones din naman, parang ganun din siya na parang lahat na lang talaga na ano niya. Tapos nag-absent talaga ako during the finale. So parang sobrang invested ako sa Game of Thrones. Parang siya din sobrang invested. So siguro for me, gusto kong maging siya kasi kahit anong story niya sa buhay talaga, sobrang nakakatawa. Kasi parang hindi ako ganyan na, hindi na talaga ako nakakatawa. Sobrang serious ko talaga sa life. Tapos ano naman ako, yun lang, sobrang serious. Hindi, yun yung sa akin naman, parang sa lahat ng characters niya, gusto ko talaga yun yung siyang si Leslie Jones. So, I guess I'm very very happy and good with everything that we have discussed for tonight. You guys, I'm very happy din naman that you guys welcome me sa Friday Calls podcast. Tama ba yung pagkasabi? Sobrang tama, di ba? Tama. Oo, it's really a pleasure to be able to talk to you guys. Tapos, yun na nga, I really had this purpose to have this conversation with you guys. Kasi parang during the quick call, I really have the idea that you guys are very, very good to talk about these things, this kind of things na talagang nagpapagaan. So sabi ko, saling pusa naman ako kasi magkakaibigan na tong mga to. I'm very happy that you guys welcome me with open arms and legs. Hindi nakasama si DK kasi baka mapatay ako ni Jenny nito. So, it's also a pleasure for me, especially since this is the first episode that I've had for my season 2. Tapos, I'm also having it in a local setting kasi mostly yung mga nakakausap ko talagang mga banyaga sila. Di ba? May mga bunyagi. Tapos naman, I'm also happy that I will be able to reach out those local podcasters also kasi we can also help each other out and we can also learn from each other most especially. So, yun naman for me on my end. Tapos, siguro lang, parting message ko for everyone, especially sa lahat ng mga spectacular people kasi tinatawag ko sa mga tao that are listening to Bits and Pieces, Ginagmay og Dinagko. I always have something that I'll be sharing before I will do the closing. So parang for me lang naman, every feeling and emotion that you guys are having right now it's always valid. Everything that you feel right now is valid. So, kumbaga, kahit wala ka mang nafe-feel, valid pa rin yung mga yon as long as you would know that this feeling, or even if you don't feel anything at all, that's temporary. So, kung ano man kahirap yung nafe-feel mo, kumbaga, like, for this episode that we have, hopefully, we were able to reach out those people na medyo sobrang mabigat yung pakiramdam, tapos may mga mabigat na tao din, yung hindi naman kasiksihan yung sinasabi ko. So, kakayanin natin. That's my sole purpose. And I'm very lucky that I have this very, very good people here sa Friday Calls podcast. Sa napaka-open ng conversation namin with regards to the conversation about life. Kasi minsan alam natin, minsan hindi din natin alam when it comes to life. So, I guess that's everything for me. Sa inyo naman, guys, if you have something to plug on, and you have something to share, what's coming up for Friday Calls podcast? Yes. Karen? Karen, ikaw na yan. Yeah. So, yeah. May pusa. Before anything else, we would like to thank Ate Von for guesting us sa Bits and Pieces. Kasi, cancelable kami and we're a handful. We're a handful and it's not evidence easy to this collab. Yes, as evidence diba, for the past like 1 hour. But anywho, we're a handful and we're thankful na nag-guest mo kami and na-handle mo kami na parang without leash on our necks, diba? And so para sa iyong listeners and subscribers na gusto ng hot takes, gusto nilang mainis, gusto nilang magalit,
on a very tiring day, kung gusto nilang ubusin yung energy nila, they can find us and listen to us at Friday Calls Podcast. You can find us on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, nasa Amazon Amazon Music. Yeah. Nasa Amazon Music na kami, Google Pod, nasan pa ba kami? We're on Instagram as well. DM nyo kami pag nagalit kayo. Kung gusto nyo lang magalit, you want to create violence today, you can also tatanggapin namin yan. Send nyo kami. Tsaka kung may mga kilala kayong single na mayaman na malapit na mamatay, again, PM nyo kami at Friday Calls Podcast. Offline Karen. Yeah. So yun naman. So I guess you guys you were able to wrap up naman kung ano yung podcast ninyo. And also on my end, again, it's really my pleasure to be able to have this collaboration with you. And for everyone else na nakikinig ng Bits and Pieces, Ginagmay o Ginagaw, the same thing, we're also available in Google Podcast. And I'm actually just having my Patreon account. So I'm just navigating it kasi gusto ko yung sa Patreon account ko, it's all about like the current events kasi gusto ko rin magretrata ng current events. Like kung galit na galit ako sa current events, doon ko ilalagay sa Patreon because in my Instagram, I'm mostly collaborating with podcasters as well as movie reviewers. So if you can check on my Instagram. And then I also have my Facebook account and I'm actually a one-woman show kaya minsan may mga points sa podcast ko that I'll be having breaks for some point in time or for some days kasi I'm a one-woman show since I'm handling a toddler, so that's why may mga rason sa buhay. But yeah, again for me, really from the very bottom, kaibuturan ng puso ko. I'm very thankful that I was able to find you guys. Ilalim ng hugot, I was able to find you guys in Instagram. So I hope to those people also, especially to my listeners, and I don't know why or how these people coming from Indonesia and some other countries in Asia and Hong Kong were able to listen my podcast. I don't know if you can understand because some of my podcasts are really in Bisaya. So I hope you guys. Terima kasih. Ate, itong cute. Terima kasih. So I have one guest here who's looking for a very wealthy person. Yeah. So sana po ang hanapin niyo and you can slide her at the end. Slide her or just slide her itself. Pwede pong diligan siya araw-araw, gabi-gabi para yun na po ang magiging dahilan ng pagiging masaya talaga ng buong araw ni Karen. Yes. So I guess that's everything for me naman, and also for some other things, before I'm going to close this one out, I have my YouTube account as well. In my YouTube account, I'll also do movie reactions right on spot, yung talagang after ko nanood sa movie. So I'll be doing movie discussions as well in there in my YouTube account, as well as yung ibang podcast ko, which I'm still trying to, diba, inaaway ko pa si Spotify kasi hindi niya na-upload lahat. But yeah, I guess that's everything for me. And as what I've always mentioned at the end of my podcast episode, it's always spread love, spectacular people. So, pwede niyo ba akong tulungan na sabihin yun? Kasi I have you guys here. I have the Friday Calls podcast. It's really a good thing to have these people with me. So, yun lang naman din talaga yung parting line ko with everyone. It's always spread love, spectacular people. So, ayos lang ba? Spread love. Okay lang po. Anong spelling? Tangas. Oh my God. Sinulat. Hirap ko din yung i-discuss. Pero parang ang ganda kasi pakinggan. Kasi spectacular. O, diba? Bonggang-bongga. Spectacular. Oo. Spread love, spectacular people. So, yun naman. Okay. So, can we do this? Let's go. 1, 2, 3. Okay. Let's go. Spread love. Okay. Lord. Magbiyak kasi kayo. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Please, una tayo ng 1 or 1 after ng okay, sige. 1, after 3. 2, 3.
Spread love. Spectacular people. Yeah, do not spread your legs. August was such a dreadful month for me personally. At eto na nga, magtatapos na ang September. Kagaya nga ng sinasabi ng kanta, wake me up when September ends. So I hope you guys were able to enjoy the episode. At eto sasabihin ko, gaano man kabigat ang iyong pinagdadaanan ngayon, gagaan din yan. This has been Bits and Pieces, Ginagmay og Dinagko.